Good evening po. Mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel lang yung pong lingkod. So today is August 25, 2026 at tayo ngayon papunta dyan sa may Makisig Street, Barangay 625, Sampaloc, Manila. At dadalhin po natin yan sa may Silver City, sa may Fronteria Drive, Obong, Pasig po. Okay, so magbabalik po tayo mamayang unti po pag nakakuha na po natin sila. Disclaimer naman po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya unti pag nakakuha. Ano ba yan? In 200 meters, turn right onto McCune Street. In 90 meters, turn right. Continue for 200 meters, then turn left onto Salamison Street. In 80 meters, turn left onto Salamison Street. In 40 meters, turn left. Just follow. In 30 meters, turn right onto McKissick Street.
Good evening po, Ma'am Dania po. Saan po daanan natin? Meron dyan? Meron po. Malog po? Hmm? Malog po yan, ma'am? Saan po bang liko natin? Kaliwa kanan? Kanan po. Turn right onto Dalhousie Street. Ah, maluwag dito. Doon lang pala nabunto ng mga sasakyan. Oh. In 30 meters, turn right onto McCood Street. Continue on McCood Street for 1 kilometer. Galing. Galing. Talagang gitnang gitna.
Maraming salamat, Radyo Patrol Nico manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Islenta at DZMM Teleradio. Ako po si ITS Pareha. Continue for 100 meters, then turn right onto P. Sanchez Street. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan ngayong Biyernes sa Sun 3%. Ay, Lord, ilan ba kasi ako yayaman para makalipad na ako ng condominium? Sana ko nagbabagay. Hindi sa lusak na to, hindi sa putik, hindi sa kahirapan. Uy, Batin, iba na rin talaga ang tao mo ngayon no? Umaabot na sa utak. In 80 meters, turn right onto P. Sanchez Street. Mapapakinggan ang Sun Happy Presents tuwing Biyernes, alas 3 ng hapon sa programa In 40 meters, turn right. Continue for 1 kilometer, then turn left and continue on Shoreview. Continue straight at the first traffic light, then at the second traffic light, turn left and continue on the same road. Isinuko sa ospital ang 29 na estudyante matapos manukang food poison sa isang paaralan sa Santo Tomas, Davao del Norte nitong Lunes ng umaga. Sa investigasyon, nakaranas ng pananakit ng tiyan, pagsusuka at pagkahiyo ang mga nasabing mag-aaral na bumain ng
Unang umano'y questionable at paano ba yung paggamit ng confidential funds si Vice President Sara Duterte. Bagay na muling tinindigan ng depensa. Confidential funds matter. Ang pag-ibig ng transfer nito ay Vice President Sara. Examination, assistance, chief of staff ng Office of the Vice President.
Chica, ang dating hepe ng AFP Security and Protection Group o ang dating Vice Presidential Security and Protection Group. Ipinaubayan na ng Armed Forces of the Philippines sa Office of the Ombudsman ang pag-iimbestiga sa pagkakasangkot nila Chica sa umano'y maling paggamit ng confidential funds. Si Vice President Sara Duterte nagpapatrol Bianca Daba. Tinapos na ng Armed Forces of the Philippines ang sarili nitong pagsisiyasat sa umano'y pagkakasangkot ni Colonel Raymond Tab. de la Chica sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Colonel Francel Margaret Padilla, tagapagsalita ng AFP, ipinaubayan na ng pagkakasiga sa Office of the Ombudsman. Pero may nilinaw siya tungkol sa kaso nila Chica sa AFP. Conclusion po of the Armed Forces of the Philippines inquiry should not be interpreted po as closing na po ng case. But of course, to give cognizance to the proper authority who's already investigating, nire-respeto po ng sandalahang lakas ng Pilipinas yung jurisdiction ng ombudsman sa and right of course to due process. Ito rin ang posisyon ng Department of National Defense na nangangasiwa sa AFP. Sa House Budget hearing itong Martes, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na ang pondo pinawakan umano ni La Chica at Colonel Dennis Velasco ay hindi AFP funds. The issue is alien to the armed forces. Personal to the officers, that being the case, however, I think it would be important for the ombudsman. Continue straight at the first traffic light. Then, in 600 meters, keep left at Remain to stand accountable for any and whatever offense they may have committed. Nananatiling attached and assigned residency ang status ni La Chica sa Philippine Army Headquarters. Si La Chica ang dating commander ng Vice Presidential Protection Group na ngayon itinatawag na AFP Security and Protection Group. Inalis siya sa pwesto noong October 4, 2025 matapos simulan ng Ombudsman ang investigasyon sa umano'y maling paggamit ng confidential funds ni Duterte laban
In 300 meters, turn left on the traffic light. Apat ang sugatan sa sagpupan ng motorsiklo at kolong-kolong sa Lawag City, Ilocos Norte noong Linggo ng gabi. Sa kuha ng CCTV, bumabaybay sa magkasalubong na direksyon ang dalawang sasakyan nang lumihis ng linya ang kolong-kolong at pupunta sa linya ng motorsiklo. Sa lakas ng salpukan, tumilapon ang tatlong sakay ng kolong-kolong pati ang rider ng motorsiklo. Ayon po sa pulisya, walang maipakitang lisensya ang 18 anyos na driver ng kolong-kolong. Muli naman, nagpaalala ang pulisya sa mga motorista na laging mag-ingat sa pagmamaneho. Sinatubis ngayon ang isang lalaki matapos takayin ang cellphone mula sa isang tindahan sa barangay Santa Ana, Taytay, Rizal. Nakuna ng CCTV ang insidente kung saan nagpanggap na bibili ng sigarilyo at tsokolate ang suspect. Nang may abot ng tindera ang kanyang binili, pumilit pa ang lalaki na bibili rin ng tubig. Pagtalikod ng tindera, mabilis na dinampot ng suspect ang cellphone ng biktima na nagkakahalaga ng 20,000 pesos sa pagmabilis na tumakas. Nakilala naman ng mga otoridad ang suspect dahil sa CCTV na napag-alamang kaka-install pa lamang 1 oras bago ang insidente. Ayon sa barangay, paulit-ulit nang nasasangkot sa pagnanakaw ang suspect. Umakyat na sa 320 million pesos ang halaga ng pinsala ng mga bagyo at habagat sa lalawigan ng Bulacan. Dumipensa naman si Governor Daniel Fernando sa mga pumapatikos sa kanyang palayan kung saan sinabi niya hindi niya alam ang eksaktong halaga ng mga flood control project sa probinsya. Nagpapatrol, Andrea Taquines. Lubog pa rin sa baha ang Kalupit, Bulacan. Yan ang mensaheng nais iparating ng grade 12 student na si Kurt Caparas sa mga opisyal na nagsasabing nabawasan na ang pagbaha sa ilang lugar sa bansa nitong nagdaang mga bagyo at habagat. Sa kuha niya sa labas ng kanilang bahay sa Barangay Bugo noong August 22, Into left close lane, then in 100 meters, turn left on the traffic light. Talansakang baha. Hanggang doon na po yung tubig. Tapos naisipan ko sa atin po yung tubig po dito sa amin. Kaya ng tao po. Isang buwan nang suspendido ang klase sa lugar. Hirap din siyang mag-online class. Wala po kami kuryente po ngayon kasi po umuhuli na po yung kontador po ng kuryente po namin sa baba. Ito kung nakikita nyo ngayon na binabaybay namin, hindi ito dagat o ilog, isa itong dating sakahan, palayan. Pero sabi ng mga residente dito, yung mga dating mga magsasaka, 2020 pa sila huling nakapag-ani o na kapagtanim dahil nga nalubog na sa baha, tsaka sa high tide itong lugar nila. Kaya marami sa kanila napilitan na humanap ng ibang pagkakakitaan. Talagang kaya rin ang pagkakagawa. Hindi na po natin kailangan ayudan yung solusyon po sa kailangan natin para maibalik po yung dating pagsasaka. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, umabot na ng 320 billion pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura at infrastruktura sa Bulacan dahil sa sunod-sunod na pag-ulan. Sa kabila yan ng halos 44 na bilyong pisong halaga ng flood control project na binuhos sa Bulacan mula 2022 hanggang 2025 base sa datos mula sa sumbong sa Pangulo website. Nilinaw naman ni Bulacan Governor Daniel Fernando sa isang press conference ang kanyang
turn Yun, right so on the na-drop na natin sir. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna pa sa Batabo.